ayun, make sure na sakto. Kasi may mga patients na clutter talaga, kahit na in-order nito 50 cc per minute. So, konti lang po 50 cc. So, ayun. Usually, lagi kasi dapat on the dot kayo, mag-heparin at mag-flushing. Minsan kasi mga nurses natin nakakalimutan may flushing sila. So, may umabot ng 30 minutes, umabot ng 45 minutes hindi na-flush, nakalimutan. So, ayun po, utaklat. Pero sometimes, may problema din yung dialyzer. Yung dialyzer yung sira na. Hindi na pala siya pwedeng ulitin. Na-exceed niya na yung reuse number niya or nasira siya ng mas maaga. Ibig sabihin, hindi na siya nakakalinis. Kaya, mas prone to clotting. Or, pangit yung tusok ni nurse. So, problema pa rin natin. So, pangit tusok ni nurse, mabagal yung flow ng dugo. Pag mabagal ang blood flow rate nyo, mas maraming chances magka-clot yung dugo. So, we have different causes of your clotting incidents. And this ultimately leads to the nurse's responsibility. Most probably, hindi natin masisisi yung pasyente kasi nakaupo lang siya dyan. Masisisi natin yung dialyzer. Pero, syempre, sa nurse, makikita nyo din naman yan. Malalaman nyo, pag tumataas na yung TMP, tumataas na yung venous pressure, yan, subo-subo-subo na yung chambers nyo, nagbo-bubbles-bubbles na. Ayan, yun po yan. So, marami namang signs that you can see pag magkakulat na yung pasyente. Okay, so, lagi lang po tayo mag-a-assess. Ganun lang naman. Ay, wala. So,